Marami sa mga kabowlers natin na hindi alam kung para saan ginagamit ito. Ang tawag dyan ay medicine ball. Medicine ball na yan, isang maliit na bola pero hindi siya ordinaryong bola dahil meron niyang bigat na 1 kilogram. So, para saan ba to? Bakit ginagamit to? Pag nagpa-practice ng table, ginagamit yan kasi trip-trip lang. Para fancy lang. Wala trip ko lang siya ipagawa. Hindi. Meron niyang purpose kaya ako pinapagawa yung pag-dribble while holding medicine ball. Ang first purpose niyan mga ka-ballers para ma-simulate namin yung pagprotekta niya sa bola. At the same time para mapahirapan siya sa pag-dribble niya. Since hindi mo kaya mag-dribble using your both arms, you are forced to dribble with your weak hand. Habang nag-dribble ka kasi dito, meron pa rin ginagawa yung other hand mo. Which simulate yung nangyayari sa game sa pag-protect mo ng bola. So, yun yung tinatawag na active hands. At the same time mga ka-ballers, madidevelop rin neto yung strength mo. Yung medicine ball ay mabigat. So, it forces your arms, shoulders, and core to work harder. So, habang tumatagal, magbibuild up ka ng strength na magta-translate sa game mo. Alam nyo ba mga ka-bowlers na may enhance rin neto yung core stability nyo. Kasi pag hawak nyo yung bola sa right arm nyo, so unbalanced kayo. No? So, gagalaw at gagalaw yung core nyo or mag-engage siya na mag-engage. At the same time, yung legs nyo mag-i-stabilize din dahil nga doon sa uneven na way na dala-dala ng medicine ball. So, ayun lang yun mga ka-ballers. Ilan lang yon sa mga bagay na itutulong ng pag-dribble mo with medicine ball. So, ayun lang mga ka-ballers. I hope na meron kayong natutunan. Mga ka-ballers, lagi nyo tatandaan kung wala kayong medicine ball, pwede kayong humawak ng bato na medyo mabigat. Pero always remember to train safely. Ayaw naman natin na kapag nag-practice tayo, may injured tayo. So yun guys, this is Coach Ralph and always reminding you to be better.